Alright, so today we're going to talk about the self in Western and Eastern thoughts. So last time we talked about the self according to sociology and anthropology. Now, this time let's move forward to the next topic. So the self according or the self in Western and Eastern thoughts. So for our introduction, different cultures and varying environment tend to create different perceptions of the self. And one of the most common distinction between cultures and people is the Eastern versus Western dichotomy, wherein Eastern represent Asia and Western represent Europe and Northern America. So tayo may iba-ibang ginagalawan na environment and kinabibilangan ng kultura kung saan ito ang mag-shape sa ating pagtingin kung sino tayo. Okay? So now, the thing is, one of the most common distinction nga okay, in terms of the cultures and people is that yung Eastern versus Western. So first of all, i-differentiate natin yan, himayin muna natin sa simpleng definition. So, when we say Eastern, okay, ito yung mga Asian country like us, like Philippines, Hong Kong, Singapore, Vietnam, Japan, Korea, and iba pa, no? So, yun yung mga Asian country na napapabilang sa mga Eastern or Easterner kung tawagin tayo. Okay? Whereas yung mga Western or mga Westerner, alright, yung mga Europa and Northern America. So, halimbawa, yung mga Russia, Germany, United Kingdom, America, so, etc. So, sila naman ang tinatawag ay mga Westerner. Okay. Now, in terms of that, yung mga kultura ang ating binabanggit. So, kapag ka Eastern, collectivism or collective self. Whereas kapag ka Western, individualistic self or individualism. So, ganun lang naman yung kasimple. So, in here, individualistic versus collective self. Understanding individualism and collectivism could help in the understanding of the cross-cultural values of a person. So, una pa lang nakalagay dyan, cross-cultural values para mas maunawaan mo yung mga pagkakaiba or yung pagkakahalo-halo ng different kultura is that kailangan mong intindihin yung pagkakaiba ng individualism and collectivism. So, ganun lang naman yon. Let's say, for example, tayo, Pilipinas. So, sa Philippines, hindi naman lingid sa ating kaalaman na tayo ay sinakop ng iba-ibang colonizer like Spanish, American, Japanese. Pero ang mas common doon is yung Spanish. So, in that way, makikita natin, American. So, ibig sabihin, may kultura, okay, yung kumbaga tayo na pwedeng mapakita okay mula sa mga Amerikano. Kasi nga naimpluwensyahan tayo ng mga Amerikano. Alright? Meron tayong kultura na somewhat similar to the American. Okay? Kasi nga naglahok-lahok, halo-halo na yung kultura natin kasi sinakop tayo. Meron ding Japanese, meron ding Spanish. Okay? So, yun yung mga ganon, So, Westerner, yata din naman yung Spanish, if I'm not mistaken, Alright? Kung hindi lang ako nagkakamali, So, anyway, so, doon pa lang, kailangan nating intindihin, yung individualism and collectivism. Not every culture is at one end or the other of the spectrum, but the majority tend to favor one over the other in everyday life. Meaning to say, hindi porket tayo mga Pilipino, siyempre nasa Pilipinas, Asian country, and considered as collectivistic self, doon sa ganong kategorya ng kultura, ay hindi ibig sabihin lahat tayo nagpapakita ng ganoon na kultura. Kumbaga dominant lang or common lang sa atin yung ganon.
Okay? So ngayon, i-differentiate natin ano ba itong mga collectivism at individualism na ito, ano? So una muna, bago tayo dumako sa sariling atin na kultura. So dito muna tayo sa individualistic self or individualism. So individualism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, lives, and acts towards goals is the individual. Ibig sabihin, ang lagi mong focus dyan, yung sarili mo. Individual nga eh. Alright? So now, kung ating babalikan, yung ating sa first lesson, di ba meron tayong binanggit doon na according to social psychology yata yun ni Richard Chris and Turner, mayroon doon mga term na individual self, relational self, collective self, yung mga ganun, ano. Para makikita natin doon yung term na individual self, makikita natin yung term doon na collective self. Collective self yung membership mo doon sa grupo, ano, parang mga ganun ba? Okay? Then yung individual self, pagpapakita lang yun na para bang alimbawa, magfo-fall ka under dun sa specific ka personality like introversion or extroversion. Kung ating babalikan, di ba kapag ka sinabi nating individual self consists of attributes and personality traits that differentiate us from other individuals. Yun nga, extroversion and introversion. But the thing is, ibang usap yon. Ang pinag-uusapan doon is personality, no? Parang ganon. Ito, pinag-uusapan natin dito sa individualistic self, individual self, ano? Individualism, ay kultura. So, kumbaga, pangmaramihan to, ano? Alright? So, kung ano yung parang assumption doon sa kalipunan ng kultura ng lugar na yon. Parang ganon. Alright. Now, um, this means that we can form our own independent judgment, act on our own thoughts, and disagree with others. So, ibig sabihin, kapag ka napapabilang ka sa mga individualism na kultura, or kapag ka Westerner ka, commonly, ikaw ay nagde-decide based on your own thinking. Okay? So, nakabase yan sa sarili mong desisyon. Hindi ka dependent sa ibang tao na ikaw ay magko-consult sa kaibigan, kabarkada, kapamilya mo bago ka umakto or gumawa ng hakbang ano. Okay? So something like that. So hindi ganon kapag ka individualism. You act on your own thoughts and disagree with others. All right. Now, the thing is, individualism is not the idea that individuals should live like isolated entity. So, hindi ibig sabihin na individualism culture ka. Ibig sabihin mag-isa ka lang sa buhay. Like, kailangan mo separated lagi sa iba. No, not necessarily that. Ano? Nor the idea that they should never get or give help from others. So, nor the idea that an individual never owes anything to other people. Alright? Now, dito, ito naman ay, sige, basahin nga muna natin. Ano? Example of the description would include an individual identifies primarily with self, with the needs of the individual being satisfied before those of the group. Kumbaga, inuuna mo muna yung sarili mong kapakanan bago yung ibang tao or yung grupo na kinabibilangan mo. Hindi kasi porket na individualism, wala ka ng grupo na kinabibilangan, di ba? So, hindi ganun yon. So, kumbaga, sarili ka muna. Parang ganun. Individualistic self nga eh, di ba? So, looking after and taking care of ourselves, being self-sufficient, guarantees the well-being of the group. Ano? Pero hindi ibig sabihin, introverted ka, individualistic self na, or individualism na. No? Like what I said, we're talking about kultura, not personality. Now, dito sa Western perspective pa kasi ito eh, yung individualistic self. Western culture siya, no? Western perspective does not discount the role of environment and society in the formation of the self. But the focus is always looking toward the self. So, hindi pa rin maiwawaglit yung
role ng environment and society sa atin sa paghubog kung sino tayo kapag halimbawa ako westerner, yung kultura ko ano, okay? Parang ganon ano, individualism, individualistic. So hindi ko pa rin ah, sabihin na natin isasantabi yung role ng environment sa paghubog kung sino ako, parang ganon ano. So inassume ko lang na let's say ano na ako ay individualistic ano, mga ganon na kultura. So, Western thought looks at the world in dualities, wherein you are distinct from other person or from the other person. The creator is separate from the object he created, in which the self is distinguished and acknowledged. Ibig sabihin, nagkakaroon din ng parang comparison. Ano? Kapag ka Westerner ka, yung mga Amerikano, kalimitan yan, medyo tinitingnan ng kanilang sarili na, separate ako sa iyo. Alam ba, mas magaling ako sa iyo sa ganito, ganoon, ano? Parang ganon. Whereas, Eastern perspective sees the other person as part of us, as part of yourself, as well as things that you may create, ano? A drama in which everyone is interconnected with their specific roles. So let's say, for example, mga Amerikano, they talk more about their personal attributes when describing themselves, all right? While Asians, in general, talk about their social roles or the social situation that invoke certain traits that they deem positive for themselves. So, ibig sabihin nyo na nga, no, yung mga Amerikano, kapag ka tinanong mo sila, unang pagpapakilala halimbawa, okay, so more on sinasabi na nila kung ano yung kanilang ah, achievements sa buhay. Alam ba, may makikipagkaibigan ka sa mga Amerikano. Parang common lang yun ha. Di naman lahat. Kumbaga common mo na maririnig na sasabihin niya kaagad yung kanyang mga achievement sa buhay, yung mga ganon. Ano? Whereas ikaw naman bilang Asyano, pagka nagpakilala ka, alam ba, bagong magpapakilala ka sa bagong tao, ano, bagong kaibigan. So more on, sasabihin mo lang kung anong nangyari nung in the past sa iyong buhay na ikaw ay kasapi sa ganito, kasali ka sa ganon, yun ang pinanggalingan mo or what. Parang hindi mo sinasabi yung mga achievement mo, okay? Commonly yon nangyayari sa mga Asian culture. Kasi nga, iba-iba tayo ng kultura, no? Okay? So, Americans would highlight their personal achievements, while Asian would rather keep a low profile as promoting the self can be seen as boastfulness that disrupt social relationship. Kasi para sa atin mga, halimbawa, Asyano, mga Pilipino, kalimitan, di ba, kapag ka sinasabi natin yung achievement natin sa iba, para bang ang yabang-yabang natin, di ba? Parang ganon, ano? So, ayun, the way we see that ay ganon. Whereas sa mga Amerikano, sasabihin, okay lang yan, ganon ang aking na-achieve, ano, ganito, ganoon. So, kumbaga, normal lang sa kanila. Yun ang pagkakaiba ng mga kultura, di ba? So, anyway, balik tayo dito. Individualism pa tayo, no? In general, people tend to distance themselves psychologically and emotionally from each other. One may choose to join groups, but group membership is not essential to one's identity or success. Kumbaga, hindi ka nga madedefine sa grupo na kinabibilangan mo kapag individualism or mga Westerner. Alam ba, given na, syempre, meron ka pa rin namang grupo na sinasalihan kung, alam ba, Amerikano ka, no? So, mga ganon. But still, para sa iyo, hindi na magiging basehan para maging successful ka sa life. Kasi hindi ka naman magko-consult masyado sa ibang tao, di ba? Sa grupo. Kundi sa sarili mo lang. Parang ganon. More on ganon ha, more on. Hindi naman lahat pagka-individualism culture or Western culture. Individualistic characteristics are often associated with men and people in urban settings. So bago yan, ano, nakalagay sa ating isang reference, independence, i-take down notes nyo siguro, ano, independence and self-reliance are greatly stressed and valued. Okay? Ulitin ko ha. Independence and self-reliance are greatly stressed and valued. Saan? Sa individualism culture. Okay?
So, ayan, yung mga keyword is yun, independent and self-reliant. So, mga ganun. So, ngayon, balik tayo dito. Ano? Individualistic characteristics are often associated with men and people in urban settings. So, bakit men? Open lang ha, in terms of gender. O, ibig sabihin, kalimitan lang ha, in terms of gender. Kasi nga, kalimitan ng mga men, kalimitan ha, hindi naman lahat, ay sila yung nalabas, nagtatrabaho. Okay, parang ganon. Whereas yung mga women ay iwan sa bahay. Okay, para mag-alaga ng anak. Okay, mag-care sa family. Okay, mga ganon. Yun ang common. Kaya nakalagay dyan, individualistic characteristic are often associated with men and people in urban settings. Alright? Urban settings, more on city kasi, ano? So, kumbaga, halimbawa, kayo bilang estudyante, yung inyong ama, kalimitan, ano, ama ha, ay sa gabi nyo lang makikita kapag kalabas na ng trabaho. Okay. So, minsan, ina, no? Or parehas. Pero kalimitan yata ito ng ama. Kaya yan nakalagay dyan, ano? So, yung kasi yung nagtataguyod, kalimitan ng pamilya, pillar of the family nga, di ba? Alright? So, parang ganun. Whereas yung woman, babae, taga-care naman sa family. Ano? So, anyway, the Western culture is what we would call an individualistic culture. Since their focus is on the person. Yun nga, given na nga yan. Ano? And halimbawa, sa mga Amerikano, kapag ka nakapag-reach sila sa age ng 18 years old, so they are mandated to separate sa kanilang family. Okay, parang ganun. Require na kumalas ka doon sa family mo. Ibig sabihin, dapat may sarili ka ng buhay. Parang ganun. Kasi nga, yun ang kultura nila, individualism. Ano? Westerner nga eh. Alright? So, ayun lang. Next, ito, mas mahaba akong sasabihin itong collectivism. Kasi ito ay atin, ano? Sariling ating kultura, common sa ating mga Pilipino. So, in terms of family, sige, may singit ko lang din kasi family yung pinag-usapan natin kanina. Pagka collectivism, halimbawa kayo, tayo, ano? So, kapag kapamilya natin, hindi natin maihiwalay sa atin. Like, for example, lumaki na kayo, like, may sarili na kayong pamilya, kalimitan ay maaring kapisan natin or malapit sa bahay natin yung kapamilya natin. Parang ganon, kalimitan ha, hindi naman lagi. Kalimitan lang. Okay? So, halimbawa, kahit ngayon, yung mga kamag-anakan mo, ano, ay malapit lang yung bahay sa inyo, mga ganon. So, kumbaga, dahil nga ng kultura natin na collectivism, kaya ganon. So, mas stress yung social relation, okay, mga ganon, mga samahan, alright, mahalaga sa atin yung mga ganon, alright? So, kahit na tumanda, pero ang masama, actually, may mga toxic familial culture. Pero, mamaya natin babanggitin yon, isingit natin yon. Ano? Dito muna tayo sa definition ng collectivist or collective self. Ano? Collectivism is the idea that the fundamental unit of the human species that thinks, live, and acts toward goals is not the individual, but some group. Sabi nga natin, madidefine ka based doon sa grupo na kinabibilangan mo. Halimbawa, magde-decide ka ng mga bagay-bagay sa buhay mo. Kailangan mo i-consult yan sa grupo or sa iyong kapamilya, no? Parang ganon, bago ka mag-decide. So, ayun yung common naman sa atin, mga Pilipino, yun ang nangyayari. Alright? So, a group may make its own decision, acts apart from the action of individuals, and has its own interests apart from those of the individualists that compose it. Group members are relatively close psychologically and emotionally, but distant toward non-group members. Kapag hindi ka kagrupo, syempre, hindi mo i-entertain kalimitan. Ano? So, hindi mo kakilala o kasamahan, di ba? So, hindi mo naman automatic yan may entertain ng, kumbaga, freely, ano, na open ka na mag-entertain pagka mga bagong tao sa iyo. So, kapag kakagrupo mo, kakilala mo, kasamahan mo, madali sa iyo, ano, mag-connect. Collectivist characteristic are often associated with women and people in rural setting. Ano kasi nasabi natin, di ba? Alam mo, mga kababaihan, yung mga ina, kalimitan sila yung naiiwan sa bahay para mag-alaga ng anak. Ano? Collectivism characteristic or collectivist characteristic. Now, balik tayo dun sa family.
Kasi gusto ko 'tong bigyan din ng konting emphasis, ano. Nangyayari kasi ito sa ating bansa. O collectivism kasi yung kultura natin common. Halimbawa, nagiging toxic yung kultura natin. Meron tayong mga toxic culture, mga Pilipino actually. Halimbawa, yung crab mentality. So, masasabi natin yun na toxic na kultura natin in which kailangan nating hilahin pababa yung ibang tao para tayo ang tumaas. Okay? So, ibig sabihin, toxic yon na traits natin or values natin na bilang Pilipino. Meron namang iba, in terms of toxic, is that yung colonial mentality. Mas pinapanigan or tinatangkilik natin yung kultura ng ibang bansa kaysa sa atin. Alam ba kaya mga kabataan? Yeah, basta inyo, siyempre, mahilig sa mga Korean pop, mga Koreano, okay? So, mahilig kayo doon, no? So, hindi natin tinatangkilik yung sariling atin. No? Masasabi daw natin yun na parang toxic Filipino traits or values daw eh. Pero sasabihin natin, humahanga lang naman ako dito sa ganito or what. Pero still, colonial mentality pa rin ang tawag doon eh. Okay? Kung may de-define natin. Ngayon, ang gusto kong bigyang emphasis ganito yung toxic familial culture. Kasi ito yung common at usapin din sa mga nababasa natin sa social media, yung mga famous na iba, no? Yung relationship nila sa magulang nila, hindi maayos. So, halimbawa, merong breadwinner sa inyo, sa inyong family. Halimbawa, kapatid mo, breadwinner. So, yung breadwinner mong kapatid, nagiging masama lang yung parang ang idea is toxic familial culture kapag ka inasa mo na lahat doon sa kapatid mo, okay? Parang ganun. Maging yung magulang halimbawa, may mga nangyayaring ganun eh. Yung bang parang ginawang investment yung kanyang anak. Okay? So, that's the idea at doon napapasok yung toxic familial culture. Kapag ka ginawa mong investment ng iyong anak, okay, na lahat na lang ng bagay, iaasa mo sa anak mo, parang gano'n. Yun ang nakikita ko rin na masamang kultura ng Pilipino eh, bilang collectivism, ano? Alright, collectivistic culture. Well, wala namang masama kasi siyempre babalik tanawin natin yung mga suporta, care sa atin ng ating magulang, tutulungan natin kapag ka tayo ay may trabaho na. So, wala namang masama doon, ano? Pero, ang nagiging masama lang is pagka nagiging overly dependent na. Yun ang nakikita nating masama, ano? Na nakikita nating toxic familial culture ng Pilipino. Alright? So, ayun. Kaya, kita nyo, no? Sa mga bali-balita, nababasa ko rin sa mga Facebook, social media, yung mga ganun, ano? Alright? So, kumbaga, hindi tinitingnan yung kalagayan ng isang kapamilya na nagpo-provide, okay, para sa kanila, no? Parang kanila lang gusto nila, no? So, pagka nahingi, ano? Parang ganun. So, ayun, yun ang ating nakikita, no? Now, sa ibang banda, no? Bigyan natin ng illustration. Collectivism, collective self, ano? So, sa ating mga Pilipino, alam nyo, ganito yan. Magtataka kayo, sasabihin nyo, bakit ba maraming mga Pilipino ang bumoboto or mga Pilipinong bobotante? Ibig sabihin, bumoboto sa mga kandidato na dahil lang sa sikat sila, dahil lang popular sila, ay iboboto nila. Bakit ba ganun ang mga Pilipino? Mapapaisip tayo, di ba ganun? Yung mga kapwa natin pala Pilipino, sa bagay, Pilipino rin naman ako. Ano? Um, bakit ba ganun? Okay, that is the question. Maraming Pilipino ang ganon, na bobotante daw. Una, syempre, lack of education yan eh, pagka mga ganon. Pangalawa, dahil nga doon sa ating kultura na kinabibilangan ng collectivism. Kasi mas binabalyo natin yung social relations, ano, kaysa doon sa achievement. Okay, kaysa doon sa credibility doon nga tumatakbo. Okay, doon sa posisyon ng gobyerno. Kaya nga, ang samang tingnan, imahe sa ating bansa na ang nagpapatakbo ng ating bansa yung mga incompetent, mga corrupt. Kumbaga dahil popular lang sila kaya sila ay natanggap or naboto ng mga tao na wala namang alam, ano? Okay? Knowing that yung binoto nila in the first place ay hindi alam kung paano gumawa ng batas. Okay? Parang ganon. Ano bang magagawa nila? Popularity lang, wala. Iniisip lang kasi ng ibang mga tao, lalo na ng mga matatanda kasi, kalimitan yung napapansin ko is that binoboto nila
yung isang kandidato kasi nakikita nila, tumutulong ito, nakatulong to sa amin, kaya ganito. Alright? So, which is, in the long run, hindi sila makakatulong, ng maganda. Pagka ganun lang ang iniisip mo. Alright. Now, balik tayo. Alimbawa, dun sa ating example, speaking of influential person or yung mga famous person, let's say for example, recently lang yung vlogger. Famous vlogger na si Rosemar Pamulaklakin. Kumbaga sikat yun na vlogger. Tapos tumutulong, okay, sa mga tao, nagbibigay ng reliefs good, tapos pinipicturan, pinagmamayabang daw, mga ganun sabi ng iba. Kasama si Rendon Labrador, yung bodybuilder na motivational rights, kilala sa mga ganon, na laging kilala sa pagtotoxic, sa mga ibang mga ah malaki ang personalidad, mga ganon. So, kasama niya yon So, si Rosemar Pamulaklakin, ay tumatakbo sa distrito ng Manila. Last 4 days ago yata yon. Kumbaga, ang reaction ng mga netizens sa social media, nakita ko naman yun, puro haha. Ibig sabihin, at least kahit paano, mga kapwa natin Pilipino ay namumulat, nagiging aware sa mga ganong bagay na hindi porket ikaw ay influential or sikat ka, iboboto ka namin, hindi ganon. Kasi maraming ganon eh. Dahil lang sa sikat, sila, influential, gagamitin nila yung kanilang posisyon na yun kapag ka sila ay nasa pwesto na, yung kapangyarihan para mangurap. Okay, parang mga ganun. Kaya yun ang mahirap eh, kapag doon tayo nakabase sa mga popularity. So, ayun lang, parang example ko lang sa atin na napapanahon na ating napansin. Kahit nga si Dewata Pares tumakbo last 2 days ago, nag-file ng candidacy dun sa kanila. Ano ba yon? Sa party list yata ng mga vendor yata, mga ganun. So, yan, kung makikita natin kung sino yung mga sikat, sila yung tumatakbo, yung mga ganon. Basta ang pinaka-point lang na gusto ko rin namang sabihin sa atin, okay, kayo, mga estudyante, mga kabataan na sinasabi na pag-asa ng bayan, syempre, iboto natin kung sino yung nararapat na dapat iboto. Okay? So, yan lang naman, para naman maging mas maganda yung takbo ng ating bansa. Now, balik tayo sa collectivism. Napahaba na ako ng mga illustration, Asian countries are known to be collective in nature. Tunay naman talaga yun. Okay, Asian culture is called collectivistic culture as the group and social relations that is given more importance than individual needs and wants. Kaya nga kahit sa mga natakbong kandidato, pagka kino-compare ko sa, halimbawa, sa Amerika laging puro achievement, achievement, ito nagawa ko, ganito, ganoon. Whereas sa Pilipinas, puro mga, yung mga kandidato, okay, na, dahil popular sa ganito, okay, yun ang mga sinasabi, tapos less yung focus dun sa mga achievement. Yun ang napapansin natin pagka Asian culture. Hindi naman natin minamasama, yung ating sariling atin. Pero, yun ang nakikita natin parang, hindi yata maganda, no? Okay? Dapat focus tayo dun sa mga nagawa. Okay? In terms of, pagpapatakbo ng bansa. Yung mga politicians sinasabi ko. Anyway, okay na yun, na-differentiate na naman natin yung collectivism at saka individualism. Alright, inuulit ko lamang, halimbawa sa atin sa Pilipinas, hindi porket mga Pilipino tayo, lahat tayo ay collectivism culture na or collectivistic self na, parang ganun. May iba na talagang mas parang westerner, ang kultura nila pero Pilipino sila. Parang mga ganun, di ba? So, depende yan sa tao. Pero mas common talaga sa atin is collectivism. So, ayun lang. Next, the social construction of the self in Western thought. Sige, more on babasahin ko lang to ha. Hindi ko masyado ipapaliwanag. So, dito nakalagay, self has been an area of interest by French and English philosophers and evident in the ideas of Greek philosophers like Socrates and Plato. Kumbaga, common naman na subject, diba? Yung self. Sabi nga ng mga philosopher, specifically si Socrates, sabi niya is to know thyself. Mga ganun, diba? Alright. Ang focus ay Western pa rin, Western self as analytic. Nakalagay dyan,
So real things are not only visualized, but immaterial things like thoughts, ideas, and memories would be given emphasis. Okay, Western self as analytic. So ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ano nga ba? Nagiging analytico ang mga Westerner, ano? Mas nagiging analytic sila as compared sa mga Easterner. So, hindi sila basta-basta sabihin na nating naniniwala, sasabi-sabi ng grupo, ng iba, or sasabi-sabi ng iba. O, kumbaga, nagiging analytic sila sa kanilang sarili, ano? So, parang ganun ang idea niya. Western self as monotheistic. Monotheism can be known as the rigid consequence, okay, of the doctrine of normal human being. It is like forcing the concentration of supernatural capabilities. So what does it mean? So una, nakalagay dyan, ano, the belief that there is only one God. So kapag ka sinabi natin monotheistic, ibig sabihin, naniniwala lang tayo na may isang Diyos. Kapag ka Westerner, ganun. Sabagay, kahit naman tayo mga Pilipino, okay, common naman sa atin na may pinaniniwalaan tayo na iisang Diyos yata, ano, parang ganun. Pero hindi ko lang pala sure, ano, kasi halimbawa sa inyo, common sa atin, ano, Roman Catholic. Hindi ko masyadong makapa yung idea ng Roman Catholic in terms of their beliefs ano sa God. Ibig sabihin meron kasing mga Mama Mary, meron given na yung Jesus Christ, pero merong Mama Mary. Ibig sabihin ano ba yung trato nyo kay Mama Mary? Diyos ba rin ba siya or what? Okay, mga ganon. So, that's what I'm talking about. Ano? Kaya medyo confused ako sa doctrine ng Roman Catholic, ano. Pero yan, kanya-kanya daw beliefs yan eh. So, the idea is, kung babalikan natin Westerner, monotheistic. Nagko-concentrate lang sa isa. Halimbawa, pagka Christian ka, so kay Christ lang. It is said to be that 69% of the American people are Christian. And the 10% of them is atheist. Parang ganun. Ano? Pagkakatanda ko sa statistic or data. So, yun na nga, pinaka-idea naman ng theistic, naniniwala ka lang na may isang Diyos, mga Westerner. Western self as individualistic. The emphasis on individualism has direct and indirect effects on the presentation of self in public ways and the experience of the self in private awareness. Okay? So, ito naman yung na-discuss ko kanina yung idea ng individualism, okay, ng Westerner. Ano? So, next, Western self as materialistic and rationalistic. The Western accentuation of rational scientific approach to reality has tended to define spiritual and immaterial phenomena as potentially superstitious and dangerous. In any society, belief system is stratified and composed of hierarchy of interrelated causal explanatory models. So, materialistic and rationalistic daw yung mga Westerner, ano? Yan ang sinasabi dyan. Anyway, sige, next. Para tayo mabilis. Ito, last, or second to the last slide. Confucianism, the self as embedded in the relationship and through spiritual development. So, Confucianism, first things or comes in mind is yung kay Confucius, di ba? So, kilala naman natin si Confucius. So, Chinese philosopher siya, no? Confucius' philosophy is known as humanistic social philosophy, which focuses on human beings and the society in general. Ulitin ko lang ha, Confucius' philosophy is known as humanistic social philosophy, which focuses on human beings and the society in general. Alright. Now, balik tayo dito kay Confucius, 'di ba? Chinese philosopher siya. Meron siyang common na parang ano ba 'yun? Principle, ano? Yung golden rule. Yung do not do unto others what you don't want others to do unto you. Sa Tagalog is, huwag mong gawin sa iyong kapwa ang ayaw mong gawin niya sa iyo. Actually, mahalaga yon na ating panghawakan. Yung golden rule. Halimbawa kayo, may kaibigan or kapatid. Kumbaga, yung kaibigan mo or kapatid mo, binubuli ka. Okay?
hino-hurt ka or sinasaktan ka, maring verbally or maring minsan physically. So, in that way, kumbaga, kapag ka binalik mo sa kanya, yung kanyang ginawa, hindi niya matanggap. Yun minsan ang problema sa pangkaraniwang tao, ano, na hindi nila nakikita kung ano yung trato nila sa ibang tao. Kasi nga, nagkukulang ng empathy. Alright? So, ganun eh. Yun ang nakikita natin na kulang sa daigdig, sa mundong ito, which is yung empathy. Hindi natin nakikila or nararamdaman, okay, kung ano yung saloobin ng iba. Alright? Kapag ka ginawa natin yung isang bagay na yon, kung ano man, lalo na kung makakasakit to, ano? Something like that. Kumbaga, kayo bilang edukado, ano, ay aware kayo sa kung ano yung action na ginagawa ninyo sa ibang tao. Kung iyan ba ay nakakasakit or hindi, ano. Pero syempre, hindi pa rin natin mawawala yung mga nagbibiroan. Okay, okay pa naman yun, no? Pero yung pagka-intentionally na sasaktan mo yung feelings ng iba, mga ganun, or what. So, yun ang ating binabanggit yan. Alright. Now, balik tayo dito. Nakalagay dito, ano? Confucianism, a code of ethical conduct of how one should properly act according to his or her relationship with other people. Confucianism is centered on Ren, which can be manifested through the Li, propriety, Shao, filiality, and Yi, rightness. So for Confucius, Ren reflects the person's own understanding of humanity. So ito yung aspeto ng ating sarili na maunawaan natin yung humanity, tinatawag na Ren. It is found within each person and can be realized in one's personal life and relationship. So kumbaga, ito palang Ren na ito, okay, yung pagkaintindi natin sa humanity, nade-develop pala to, nare-realize pala ito through what? Through personal life, one's personal life. Sa paanong paraan? Halimbawa, experiences mo sa buhay. Now, it could be bad or good. Kumbaga, tatanggapin natin yon kung ano man ang mangyari sa ating buhay, di ba? Parang ganon. Ibig ko sabihin, maging open tayo to experiences, ano? Open to change. Lalo na kapag ka something difficulties. Ano ba, nahirapan ka sa ibang bagay, na-disappoint ka, na-upset ka, kung ano man, something negative emotion, kalimitan, yun yung mga pagkakataon na magtuturo sa atin para tayo ay mag-grow as a person. Okay? Kaya, kumbaga, wag nating i-avoid yung mga ganon. Yung something negative feelings or nararamdaman natin mga disappointment, life's difficulties, kasi yun yung isa sa paraan para tayo as a person matuto, mag-grow, ano? Kaya diyan nakalagay, ano, Ren reflects the person owns understanding of humanity. Ngayon, because of that, na na-embrace mo yung life's difficulty, yung mga experiences mo sa buhay, ay magkakaroon ka na mas pagkaintindi sa humanity. Mas maintindihan mo, kaya pala ganun ang nangyayari sa akin kasi ganito, ganoon. Kumbaga, magiging open ka sa mga different na karanasan mo sa buhay. Kasi ang tao hindi yan mag-grow kung siya ay nananatili na lang sa kanyang comfort zone or nananatili sa madali, parang ganun. Kailangan niya talagang i-face yung mga life's difficulty. Anyway, bakit ba tayo napapunta doon? Now, dito nakalagay din relationship. So, sa relationship mo, sa pamilya mo, sa kapatid mo, sa kaibigan mo, kung ano man, ano? So, in that way, mas lalawak din yung pagkaintindi mo sa humanity because of that. Okay? Kaya mahalaga rin na meron tayong mga, alam ba, mga social interaction sa iba-ibang mga tao, hindi lang doon sa isang grupo na yon, kundi sa iba-iba talagang tao, ano? Meron tayong social interaction para mas maging malawak yung ating pagkaintindi sa humanity. Okay? So, parang ganun. Mahalaga talaga yan. Ano? Okay, ang mga relationship. Anyway, Ren guides human action that makes life worth living, which can be realized through Li, Xiao, and Yi. Li, the propriety. Okay, propriety. Propriety. Hindi ko alam kung tama yung pagkaka-pronounce ko. Ano? So kapag tinignan natin sa diksyonaryo, it is accepted as socially or morally correct or the state of being proper. Okay? From the word itself,
proper. Parang ganun, ano? So, yun yung li. Rules of propriety should be followed to guide human action. Para ba tong generalized other, ano? So, these rules are the customs, ceremonies, and tradition that forms the basis of li. So, dito sa Lee, yun na nga, ano, yung state of being proper. Kung ano yung norms, yung standard, yun ang pinagbabasihan mo, ano. Kung ano yung nasa rules, so yun yung susundin mo. So, yan ang tinatawag nating Lee or propriety to guide human action, ano. So, alangan naman, halimbawa, pumunta ka sa ibang lugar, ay hindi mo alam ang kultura doon, ano. So, tapos may nagawa ka na something na violate, ano. So, ayun, yun ang ating tinitingnan diyan. So, kailangan yan, ano, yung mga propriety na yan, ano, the state of being proper. So, according to Confucius, to master oneself and return to propriety is humanity. Self-mastery involves self-development. Self-mastery is characterized by self-control and the will to redirect impulses to change this to socially accepted expression of human nature. So, ayun, ma-achieve natin yung self-mastery din through self-control daw, ano? So, mahalaga yan. May mga self-control tayo sa ating sarili-sarili. Halimbawa kayo mga estudyante, binigyan kayo ng nanay or tatay nyo ng baon. Sasabihin sa inyo, magtipid ka ha, ganito, ganoon. Pero may times na minsan hindi mo makontrol ang sarili mo na bumili ng something expensive na hindi naman ganun kakailangan pero gusto mo laang. 'Di ba may mga ganong times naman na nangyayari talaga 'yan eh. Ano? Alright? So kailangan yan self-control para sa self-mastery. Now, meron tayong tinatawag na experiment. Marshmallow experiment. So kumbaga yung batang maliit nasa room. Okay? Binigyan siya ng magulang niya or experimenter. Okay? Habang nakaupo yung bata, tapos nakalapag sa kanyang table yung marshmallow. Imagine nyo na lang. Tapos sabi ng magulang or experimenter, iiwan muna kita dyan. Mga 10 minutes, babalik ako. Okay? Kumbaga magtimpi ka muna. Parang ganun ang idea. Ano? Doon sa marshmallow experiment na yon, ang idea is self-control. Ano? So, may mga bata na hindi kumbaga, na-tempt talaga na kainin kaagad yung marshmallow. Pero may bata na talagang nagtiis, okay? Na hanggang bumalik yung kanilang magulang or what, inintay nila, ano? So, parang ganun. Now, my point is, dito sa self-control na binabanggit natin na connected sa marshmallow experiment is that based dun sa research, yung mga bata na pinractice yung delayed gratification, most likely sila yung mga successful na tao or magiging successful. Based sa research yun. Which is para sa akin, tunay naman talaga yun. Ano? Ibig sabihin sila yung mga bata na binigyan ng marshmallow dahil sinabihan ng authority na mamaya mo yung kakainin ha, ganito, ganun. Nakapagtimpi sila. Nakapaghintay sila. So, most likely, magiging successful yung mga batang ganun. As compared dun sa mga bata na bigla agad kinonsume. Ano? Okay, in terms ng successful na sinasabi ko, yung mas malaki yung chance na maging successful sa kung anong larangan ng kanilang tatakbuhin. Parang ganun ang gusto kong sabihin. Ano? So anyway, balik tayo. Teka lang, parang nakakawang. Okay. Then nakakawang yata yung microphone ko kanina. Ngayon ko lang napansin. Anyway, next. Doon sa akin sinasabi na self-control, ano? Okay, or delayed gratification. So talagang napakahalaga 'yon, ano? Para maging successful tayo, ano? Sabi nga ng mga Nobel Prize winner, so kailangan daw 'yon, delayed gratification. Alam niyo sa buhay, kung ano yung mga bagay na madali nating makuha, kalimitan yun din ang mga bagay na madaling mawala sa atin. Okay? Whereas yung mga bagay na matagal natin bago makuha or ma-achieve, yun yung mga bagay na kalimitan ay tatagal sa atin. Okay? So, ganun naman talaga eh. Kaya mas maganda, mas iano natin yung mga bagay na talagang pangmatagalan. Hindi yung mabilisan lang mawala. Ano? Alright? Kasi nga, mas pinili mo yung immediate gratification na para sa iyo, ang sarap i-consume na ito. Or ang sarap na
maging akin na to ng ganito. But the thing is, madali ang mawawala. Alright? So, kaya mas maganda yung mas matagal. Yun lang. Lecture na may kasamang life lesson. Anyway, balik tayo dito. Yan, mahalaga talaga yan, ano? Self-control, yan. Para sa self-mastery. Lee confirms that the norms of humanity, thus one must fulfill their duties and responsibilities in this five relationship. Father and son. Okay, halimbawa, ikaw bilang anak, ano ba yung relasyon mo sa iyong father? Nagagawa mo ba yung responsibility mo, yung duties mo bilang anak? Okay? Yan, papasok yan sa Lee. Kasi nga, we're talking about norms. Okay, yung mga pagsunod. Alright? Ruler and subject. Older and younger brother. Ikaw ba sa iyong nakakatandang kapatid? Nagagawa mo ba yung iyong responsibility and duties para sa kanya? Ito naman, ibang usap to, husband and wife. Wala pa kayo dito, ano? Excluded pa kayo dyan. Friend and friend. Sa iyong kaibigan ba, nagiging burden ka ba sa kanya? Or nakakatulong ka ba? So, that is the question. No? So, next, okay na yan. So, ito na, Xiao at saka Yi. So, Xiao, the filiality. This is the virtue of reverence and respect for the family. Okay, reverence for parents and family is further demonstrated by bringing honor to the family, making something of himself to earn respect of other. Relationship that exists in the family reflects who the person relates to others in the community. Teka, basahin ko nga ulit. Relationship that exists in the family, okay, reflects who the person relates to others in the community. Okay, the family is the reflection of the person. Okay, kung ano daw yung family na ginagalawan mo, yun yung nagre-reflect kung sino ka. Parang ganun. Tama nga din naman yun eh. Anyway, how the person interacts socially and the values they emulate can all be traced back to their family environment. Okay, kung ano yung puno, yun ang bunga. Parang ganun. No? This form the basis of the person's moral and social virtue. Pero ipaliwanag ko to ha. Now, reverence for parents and family is further demonstrated by bringing honor to the family, making something of himself, and to earn respect of others. Diba? Yan ang nakalagay dyan sa una. But the thing is, if however, the person is having difficulty giving his family the honor that they deserve, he should just do his best to not disgrace the family. In relation to that, ano, merong common na kasabihan mula kay Dalai Lama, yung famous na Buddhist. Ano, sabi niya is, our prime purpose in this life is to help others. And if you can't help them, at least don't hurt them. Tunay naman yan, di ba? Ang pangunahin nga daw natin purpose sa buhay na ito is tumulong sa iba. But kung hindi ka man makatulong sa iba, at least huwag ka maging burden sa kanila. At least hindi ka maka-hurt sa kanila. Di ba? That's the idea. The same thing sa family na ginagalawan natin. Because we're talking about filiality, Xiao. Yung respect and honor, reverence na pinapakita mo sa family mo. So, kayo sa sarili niyo mga student, kayo ba? Okay ba kayo sa family niyo or what? Bahala kayo. Nasa sa inyo yan, ano? Okay, napapakita niyo ba yung honor? Hindi ka ba nagbibigay ng kahiyaan sa iyong family or what? Okay? So, that is the question, ano? Na kayo ang makapagsagot niyan. Alright? Now, bigyan lang natin ng illustration. Malapit na tayo matapos. Yung mga Japanese. Ang mga Japanese, kilala sa pagiging magalang. Sobrang taas ng kanilang respect sa ibang tao. Sobrang galang nga nila, di ba? So, ngayon, may mga times na ganito. Halimbawa, hindi sila nakapagbigay yung iba doon ng reverence sa iba. Okay? Sa kasamahan nila or family nila. Minsan, ang ginagawa nun, nagpapakamatay. Kaya may tinatawag na suicide forest sa Japan. Okay? Lalo na yung mga bata-bata yata kalimitan nagsuicide, mga ganun. So, kasi para sa kanila, hindi ko nagampanan yung aking, sabihin na natin duties na i-honor o magbigay ng reverence sa aking family or sa ibang tao. Parang ganun.
So, kaya buhay yung binawi niya. Ano, parang ganun. So, ang hirap naman kapag ganun. Ano. Anyway. Next. Okay na tayo dyan. Yi. Yun naman ang sunod. The rightness. Ito, last na. The right way of behaving which is unconditional and absolute. Right is right and what is not right is wrong. So, kumbaga, sinusundan mo lang kung ano yung tama. So, kung kanina, norms, or yung parang responsibility, mga ganun, na dapat sundin standard. Ngayon naman, ibang usap naman to, rightness. Kasi may mga times na hindi lahat ng legal ay moral. Halimbawa, yung legal na sinasabi natin, yung mga norms, law, rules, o masasabi natin legal yon. Pero hindi lahat moral. Kaya dito, pwede natin may pasok yung moral sa rightness. Ano? Okay, pwede lang Okay. So, rightness. The right way of behaving which is unconditional and absolute. So, kumbaga, hindi mo binibigyan ng kondisyon para masabing totoo or tama yun. Ano? Okay? So, absolute nga eh. Right is right. And what is not right is wrong. So, ganito. Halimbawa, sa grupo na kinabibilangan, minsan, halimbawa kayo, meron kayong grupo na kinabibilangan pero sa tingin mo, mali na pala yung kanilang sinasabi or mali na pala yung ini-impluwensya nila no, sa akin, ganito, ganoon. Ngayon, choice mo yan kung ikaw ba ay makikisama pa rin or makikisama. Okay? It's your own choice. My point is, pagka-rightness, so ipaglalaban mo yan. Kahit kasali ka sa grupo, no? So, ako personally ganun eh. Sige, makikwento ko lang saglit. Kahit nasa ang grupo ako or anong samahan, kapag ka nakikita ko, may mali itong practices kahit kapamilya ko pa or what. So, kumbaga ako na mismo yung magse-separate or what, something like that, ano. So, hindi ko kailangang i-please yung iba or what, para for the sake of samahan. So, kumbaga masira na yung relationship, okay, gusto ko lamang kung ano yung katotohanan yun ang lumabas. Parang ganun. Ganun tayo ka-strict, kumbaga, sa rightness, ano. Something like that. The right way of behaving which is unconditional and absolute. Whereas sa mga politika, maraming more on talagang ang hirap. Pero sige, wag na natin pag-usapan mga ganung bagay. So dito nakalagay, Confucius emphasized that action should be performed because they are right and not for selfish benefits that they provide. Okay? So, ayun. Yun ang ating discussion, ano? Okay lang, medyo binilasan. Pero hindi ko lang kung mabilis pa yan, ano? Ito mga Taoism, Buddhism, hindi ko na tayo discuss. Bagaman ng last year, diniscuss ko to, ay hindi naman to nakalagay sa module natin. Sa ibang reference yan, mula yung ganong usapin. Alright?